Magandang umaga po, kaibigan. Kain po tayo. Ah, Nagsisimula pa lang araw ko. Si Jordan, hinatid ko na sa daycare kasi kailangan niya na magkaroon ng interact sa sa mga kapwa niya bata. Kasi sabi ko nga, lagi siyang nandito sa bahay. Pagka nakita niya na ako, puro cellphone naman. Ayoko siya nakikita gano'n na hapon cellphone ang ginagamit niya. Kung minsan nakakasama rin. So, kain po tayo. Makain ako ng breakfast at saka almusal. Sabay na to. Hindi rin ako mga kilos. Alam niyo naman, naghahanap tayo ng trabaho ngayon. Wala tayong trabaho eh. Hindi ko rin maumpisahan yung business na binabalak kong renovation kasi okay, madaling mag-business kung wala ka namang market. Yun ang mahirap. Kailangan muna magkaroon ng market. Kung saan magkaroon tayo ng kliyente, residents, mga residential katulad ng home care, maganda yun, kliyente. Pero okay na rin kung makapagtrabaho rin ako sa renovation, sa home care na sa maintenance. Pwede na yun. Habang nagbibuild tayo ng trust, mag-employee tayo doon. Pero sa ngayon, kahit na ano muna pasukin natin para makadiskarte tayo. Pasensya na po, nagkakamay ako. Mas komportable tayo nagkakamay eh. Hindi ko na alam sabi ko nga, kung ano mauna, maging empleyado ulit o maging negosyante. Meron naman tayong nakikitang naka-align tayo sa pagbibusiness eh. Kaya lang, hindi natin alam kung saan tayo mag-start. Yun lang yun. Kasi hanggat wala tayong kliyente, hindi rin natin masasabing hindi naman tayo pwedeng magpabaya. Kasi nga, yung mga bills, hindi nagpapabaya din every month. Di po ba? Dito sa Canada, one day ka lang mabihind sa trabaho, wala, short ka sa bills, mambayad ng bills. Ganon ka tindi ang pangangailangan everyday, kailangan mo magtrabaho. Paano pa kaya yung 5 buwan na wala akong trabaho? Maraming trabaho, kaya lang sa Indeed, alam mo yung site na pinag-a-applyan, puro lang view ang mga employer sa sa resume mo. Wala naman tawag. Kaya hintay-hintay tayo.
Darating din yan. Kung ano nararapat, no? Bagay, nung akong hiring manager sa mga trabaho, kung kailan lang ako magkaroon ng time para mag-view ng mga application, tapos kung kung kailan tayo magkakaroon ng time para pagtawag, iba naman kasi yung kung talaga urgent ang kailangan nila. Ay, sarap ng kape. Balang araw, sabihin natin sa vlog natin, mamimigay ako ng 10 milyon. Malay mo, pagka sumikat tayo, di ba? Or pupunta tayo sa isang lugar para tumulong, or padala tayo ng ng ayuda sa Pilipinas dahil bumabaha, or umuwi tayo, magbakasyon tayo sa Pilipinas. Alam mo yun, pagka sumikat tayo sa vlog, yan ang mangyayari. Excuse me. Hindi natin alam kung gano'n yung magiging kapalaran natin, di ba? Pero ano sa palagay nyo? Balik tayo sa tulog. Tulog mo lang yan, Joseph. Hello guys. So natulog tayo kanina. Akala nananaginip tayo dahil sa mga gusto natin mangyari sa channel natin. So bumalik tayo sa pagtulog. Pero after ng kagising ko, may tumawag sa akin for interview tomorrow. So sabi ko, available ako, naghahanap pa ako ng full time ko. Hindi natin nasa na may magtatawag sa in-apply natin sa mga Indeed. So coincidence talagang kanina nangangarap tayo tungkol sa video natin, sa natin. Kumbaga narinig siguro ng Panginoon na pure intention natin. So may tumawag na trabaho kahapon, ay kanina, bukas interview natin. Abangan ninyo yan kung ano yung magiging resulta ng interview. So guys, nakakadalawa na akong interview. Diba sabi ko, gusto ko mag-open ng business. So, yung dalawang interview na yon, I did mention na I'm planning to put my own business into renovation. So, laging nadidecline. So, bukas, alam na natin ang sasabihin natin na wala tayong babanggitin kasi nga, pagka binanggit mo may plano kang mag-business, they are thinking about you're just earning some another skill, and then you're just going to leave after you decided to put your own business. So bukas titignan natin kung makukuha natin. Sana makukuha natin para maging ma-employed ulit tayo habang pinaplano natin ang business. So, pero alam nyo guys, nagkakaroon ng trend na naman. Diba nga, na-aksidente yung isa kong sasakyan. Yun ang service ko sa trabaho. So since na gusto kong magkaroon ng business, siyempre sa renovation, hindi ka naman makakapag-business kung maliit na sasakyan lang. So tinatry kong, since na na-aksidente yung sasakyan, yung maliit na sasakyan, tinatry kong kumuha ng malaki sasakyan. Almost 2 months ko na tinatry.
Siyempre, hindi tayo naghahanap ng bago or brand new. Pang service lang naman sa trabaho. So, 2 months, ang hirap maghanap ng mga gusto ko. Yung gusto kong yung presyo, yung bi-weekly, kung mababa yung mileage, kung maganda yung sasakyan. Kanina, after ng tumawag yung interview, for interview tomorrow, tumawag na naman yung car dealer. Sabi niya, pupunta ako dyan para mag-test drive yung sasakyan at tignan mo kung magugustuhan mo. So, ginawa ko, sabi ko, sige, pumunta ka dito. Sabi ko, test drive ko. Maganda siya. Mayroon lang sira sa windshield. Pero ayusin nila yon. Tapos yung isang gulong medyo pudpud na. Siyempre, pagka bumibili ka ng sasakyan dito, guys, kahit na mura or whatever na sinabi mo ganitong budget mo, siyempre titignan mo kung maayos. Kasi ikaw ang kliyente, ikaw ang customer, ikaw ang gagamit nun. Ang gusto mo ang masunod. Wag na wag kayong bibili ng sasakyan ang salesman ang masusunod. Dahil ikaw magbabayad doon, ikaw gagamit doon. Ito natutunan ko, sa pagbili ng sasakyan, huwag kang magpapauto sa mga salesman. Alam ko baka may nanonood dyan, pero sorry. Ang style ko kasi, naging salesman din ako. Ang salesman, siya sumusunod sa gusto niya. Basta't kumikita sila. Ganun yun. So, parang nagtitrend, sabi nga sa sarili ko, God, kung ganito ang plano mo, susundin ko. Sabi ko, maraming salamat. Tapos after kong din-ride test yung sasakyan, sabi niya tatawagan niya daw ako bukas din kung magsa-sign up na kami ng paper. So abangan niyo bukas, guys. Kung pagdasal niyo ako, makuha ko yung job at makuha ko din yung truck. Balitaan ko kayo bukas kung anong mangyayari sa doon sa dalawang blessing na nangyari. So kanina nga, pagkatapos ko mag-test drive, nagaya si Mrs. ng Costco, bumili siya ng mga gamit niya sa trabaho. Tapos kumain na rin kami sa Costco, nandun na rin kami. As usual, hotdog, pizza kay Jordan. So, ngayon, gabi na, ginabi kami. Medyo tatapusin ko lang tong vlog na to. I-update ko kayo bukas para at least naman mag-pray nyo ako. Ha? So guys, bukas update na lang. So ingat na lang kayo. May God bless you. Always trust God whatever you're doing. Okay? Yun nga, guys, tapos na ako sa interview. Pumunta na ako ng interview kaninang 1:30. Masaya sa interview. At almost 30 minutes ang interview nila. Pumunta ako doon 1:30. Natapos ako 2 o'clock. Tatlo ako nag-interview. So, nung pagkatapos ko ma-interview, lumabas ako. Maganda ang pakiramdam ko na gusto nila ako. Yung trabaho, yung taong isi-send nila kung saan mayroong kailangan na i-repair sa mga businesses or whatever na 8 hours a day. Maganda, may benefits. Nasabi nga nila may benefits. So nung pag-uwi ko nga, maganda yung pakiramdam ko dahil nakuha ko yung loob nila, yung tatlong nag-interview sa akin. So pagdating ko sa bahay, 2:30 na, pinakain ko muna si Jordan. So after ko pinakain si Jordan, nanonood kami ng TV. Tumawag ngayon yung mismong may-ari. Sabi nga niya,
I want you to come on board on next week. Sabi ko, salamat, sabi ko. Salamat sa Panginoon. Unti-unti, magbabalik na naman tayo sa at nakalinya to guys, nakalinya tayo sa gusto natin pasukin na business. So marami tayong malalaman. Hindi rin natin sinabing may balak tayong magnegosyo, ha. Hindi natin sinabi yun, kaya nagustuhan siguro tayo. So yun, ang ano na lang, yung sasakyan, sana makuha natin. Kasi necessity yun sa trabaho papasukan ko. Maganda naman yung trabaho. Meron silang reimbursement sa sasakyan. At saka cellphone allowance. So, susunduin muna natin yung mami ni Jordan kasi 5 o'clock na dito. Tapos pupunta kami ng Costco, kukunin ko lang yung salamin. Nag-text na rin sila. So, yun lang guys. Magandang balita yun. Magandang balita sa atin. Pero I'll make sure na everyday sa pagtatrabaho natin, naka-update tayo. So, thank you very much guys. Alam ko, nagdasal din kayo. May nagdasal din sa mga subscriber ko na magkaroon tayo ng hanap buhay uli at luminya sa binabalak natin. Sana tuloy-tuloy to guys. Sana tuloy-tuloy to para makuha natin ang inaanggad nating business. So, thank you very much guys. As what I told you, everything that you are facing right now, just trust on the plan of the God. Thank you very much. God bless everyone.